Okay, to continue with my previous discussion kanina, sorry to for the video na nakat kasi I have a problem with my internet connectivity. Okay? So as what I am telling a while back, yung tawag natin kanina sa kapag medyo yun nga, kapag medyo manifest na, okay, kapag medyo nauubos na yung calcium sa bone tissues natin, we call that one as nutritional secondary parathyroidism. That should be para. Adapi ko mapara na dito eh. Hyperparathyroidism. So sa mga yung animals natin, maaaring mauwi ito into what we call as the rickets. I know you are familiar with this one already. Kung saan nagiging abnormal yung paglaki ng kanilang mga bones. Ngayon, sa mga horses natin, tinatawag natin itong brand disease. Okay? Brand disease or what we call as the big head disease. Ito yung example for this one. Dahil madalas nangyayari ito kapag pinapakain ng sobrang wheat bran. Okay? Ang wheat bran kasi, it is high in phosphorus pero kulang sa calcium. So dahil sa imbalance na to, tumataas yung secretion ng parathyroid hormone which would result now into the secondary na hyperparathyroidism. So um, yung body ng horse, kumukuha siya ng calcium sa mga bone tissues niya para ma-maintain yung normal calcium level sa bloodstream. So, ang magiging resulta for that one, medyo ag-soften, lumalambot ngayon yung mga bone tissues natin and that will be replaced now into fibrous tissue. And sa mga kabayo natin, sa mga horses natin, obvious ito na, DJ, because lang if you will look at here in the picture, namamaga etong ulo niya or sa panga niya. Kaya tinatawag natin as the big head disease. Okay? Pwede pa namang gumaling yung mga horses na ito kung maaayos agad yung mismong diet nila. Pero kadalasan yung pagbabago ng itsura nila ay magiging permanent na. Okay, magiging permanent na. Now, sa mga goats natin, and even with other ruminants, okay, parehong proseso rin ang nangyayari, kulang sa calcium or sobrang phosphorus sa diet. Kaya nga, it's always remember that there should be a balance when it comes to the calcium at saka phosphorus intake in the body of the animal. Kaya tumataas ngayon yung PTH and nauuwi naman sa fibrous osteodystrophy. Or in other books, they are calling this one as osteodystrophia fibrosa. Okay? Ito is common sa mga goats natin. Okay? Pero sa kanila, hindi masyadong ginagamit yung term na brand disease. Parang if you would observe, it is the same lang din yung concept when it comes to the brand disease or big head disease with the fibrous osteodystrophy ng horses tsaka goats natin. However, as what I've said kanina, hindi masyadong ginagamit yung brand disease kasi nga hindi naman palaging wheat bran yung binibigay natin na pagkain ng mga goats natin. So hindi yun yung nagiging sanhi. Kaya ang mas tamang tawag sa mga goats natin is nutritional secondary hyperparathyroidism or the fibrous osteodystrophy or osteodystrophia fibrosa. Okay? Kaya what would be the learnings from this slide? Okay, is very important yung calcium balance natin. Okay, calcium balance ng katawan natin hindi lang para sa bone reservoir or sa bone tissues natin kundi pati sa nerve conduction. Okay? Even with the overall na metabolism ng animals natin. Okay? Now, next one, we have here the pancreatic islets. So, ang pancreas, meron siyang dalawang structures or dalawang important na functions. So, meron tayong tinatawag na exocrine. Okay? We have here the exocrine tsaka yung endocrine that is just at the um, tawag nito, sa outside lang to. So pag sinabi natin na exocrine part, ito yung naglalabas ng mga digestive enzymes papunta sa duodenum. Okay?
if you would observe, that is the first segment of the small intestine. Karaniwan kasi sa mga animals natin, always na naka-attach, okay, or always na malapit si duodenum sa pancreas. So like for example, in terms of the anatomy of the intestines of our poultry, like for example in the chicken, yung mismong pancreas, it is enclosed in the duodenal part of the intestine of our chicken. Okay? Para makatulong sa pagtunaw ng pagkain. Pero ang endocrine part naman, or what we call as endocrine gland, okay, nagsisilbi siya as endocrine gland kasi matatagpuan sa mga tinatawag natin na pancreatic islets, okay? Mga pancreatic islets, or kung titingnan natin sa book, dati siyang islets of Langerhans. Ito yung mga maliliit na kumpol ng mga cells na responsible in the production of hormones na nagkukontrol sa blood sugar level. Okay? Ngayon, sa pancreatic islets, may dalawang pangunahin na type, okay, ng cells. Meron tayong tinatawag na alpha cells, which produce the glucagon, as well as the beta cells which produce the insulin. And please take note na mas dominant, mas marami ngayon yung mga beta cells natin. Okay? Mga 75% ng total cells sa islets ay nagko-comprise ng mga beta cells. So kapag tumaas ang blood glucose pagkatapos nating kumain, halimbawa ng carbohydrates, okay? Ang mga beta cells, sila yung nagre-release ng insulin. So you already know that ang insulin, that is a hormone na naglo-lower down ng blood sugar para dahil tinutulungan nitong pumasok, okay, yung mga glucose sa mga cells, lalo na sa skeletal muscles. Okay? Aside from that one, pinapa-stimulate din ni insulin yung pag-i-store, okay, pag-i-store ng glycogen sa liver at saka mga muscles. Kumbaga, iniipon niya yung glucose para magamit kapag kailangan ng katawan, lalong-lalo na pag during hibernation or during fasting ng mga animals natin. Okay, pinopromote din nito yung tinatawag natin na protein synthesis at saka fat storage. Kaya tinatawag natin si insulin as anabolic hormone dahil tumutulong siya sa pag-build up, okay, sa building up process ng katawan pagkatapos nating kumain. So that is just the same naman with the concept in your nutrition when it comes to the anabolism at saka catabolism. Now, in terms of the, eto, yung type 1, yung diabetes mellitus sa mga ruminants at saka monogastrics natin. So, ano ang type 1 diabetes hindi ko pala na-discuss yung sa part ng glucagon. That is just the same lang din naman, kabaliktaran lang. I have already discussed din naman when it comes to the feedback loop mechanism. Okay, so ang type for the diabetes mellitus, there are two types here. Meron tayong the type 1 diabetes at saka yung type 2 diabetes. So pag sinabi natin na type 1 diabetes, ang nangyayari or nag-o-occur ito kapag nasira o hindi gumagana ang mga beta cells ng pancreas. Kaya hindi na nakakagawa ng insulin. So what would be the result? Walang hormone na tumutulong na magpasok ng glucose sa mga cells kaya naiipon ito sa bloodstream. Okay? Sa mga ruminants natin tulad ng cattle, say, sa large ruminants or sa small ruminants, yung mga goat tsaka sheep natin. Okay? Please take note that it is very rare. Very rare lang yung type 1 diabetes. Bakit? Kasi yung mga ruminants, they rely heavily sa what is the main source of energy of our ruminant animals. These are the VFAs, or the volatile fatty acids. So tulad ng ano yung mga volatile fatty acids, we have the acetic, propionic, tsaka butyric fatty acids bilang main source ng energy, hindi yung glucose. Kaya kahit bumaba man yung insulin production, hindi ganun kalaki yung impact, okay, yung effect ng blood glucose level, unlike sa mga tao. Okay? Pero kapag nagkaroon ng matinding pancreatic damage, halimbawa dahil sa pancreatitis or there is a pancreas cancer,
or viral infection or there are toxic objects or mga toxins, there is a possibility na maapektuhan yung mga beta cells and that would lead also to insulin deficiency. Okay? So that is for the ruminants. Now, in terms of the monogastric, lalong-lalo na sa mga baboy, documented naman na din yung type 1 diabetes pero still, same lang din when it comes to the ruminant animals, it is also rare. Very rare lang din ito. Pwedeng mangyari ito kapag may autoimmune destruction ng pancreatic islets o dahil sa experimental models. Like if these animals are being used for research, so that would be a possibility na magkaroon ng malfunction of the pancreas. So ano yung mga possible na clinical signs? Okay, pag there is a type 1 diabetes. So, meron tayong tinatawag, na-discuss ko na to, yung polyuria, madalas na pag-urinate, yung polydipsia, okay, makain-inom ka na yon, at saka yung polyphagia, kanayon mat nga mabisin. Phagia. Poly tapos phagia, Phagia, polyphagia. Kanayon nga mabisin. And of course, weight loss. Kahit normal or mataas yung appetite, nagkakaroon pa din ng weight loss. Pero sa farm practice natin ito, bihira natin itong makita dahil karamihan ng mga diabetic pigs natin, they are just being used as laboratory models, hindi for production purposes itong mga to. Okay? So that is for the farm animals. Now, when it comes to our animals, ang pinaka-common kasi, kay pinaka-karaniwan na type ng diabetes ng mga animals is yung mga aso. Okay? Etong type 1 diabetes na to, this is very common sa mga aso. So, ang dahilan dyan is kadalasan immune-mediated destruction. Ibig sabihin, ina-attack ng immune system ng aso yung sarili nitong pancreatic cells. Okay? Minsan, tinatawag din natin itong idiopathic. Pag sinabi natin na idiopathic, hindi matukoy. Okay? Hindi alam ng mga veterinarians kung ano talaga yung possible na reason kung bakit nagkakaroon ng ganun. Okay? Take note that when it comes to the type 1 diabetes, diabetes mellitus, it is not common for our farm animals but it is common sa mga aso natin. Now, in terms of the type 2 diabetes or yung tinatawag natin na mas insulin resistance, ibig sabihin gumagawa pa rin ng insulin ang pancreas pero hindi ito effective na nagagamit ngayon ng mga cells. Sa mga baboy, posibleng mangyari ito kapag obese or overfed na, lalo na sa mga breeder pigs na hindi masyadong gumagalaw. Okay? So, ang sobrang taba, nagdudulot ito ng metabolic changes na nagpapababa ng sensitivity ng katawan sa insulin. So dahil dito, kahit may insulin, hindi nakakapagpasok ng maayos yung ng glucose sa mga cells. Ito na ngayon yung dahilan kung bakit there are some studies na ginagamit yung mga baboy as models for human type 2 diabetes dahil magkapareho yung physiology nila. Okay? Magkapareho yung physiology ng baboy tsaka tao in terms of glucose metabolism. Now, ano yung mga sintomas or mga signs sa baboy? So, still same lang din from the type 1 diabetes. Pero minsan ay reproductive inefficiency dahil naaapektuhan ito yung hormone balance. Okay? Sa mga manok naman, may mga cases din ng experimental diabetes. Kaya kadalasan induce yung gamit na chemical gaya ng yung alloxan, that is ALLOXAN, okay, para sirain yung pancreatic beta cell. Pero right now, when it comes to laboratory research kasi, hindi common na ginagamit yung mga farm animals natin. Ang ginagamit nila is yung mga laboratory mice. Okay? So,
Ginagawa lang naman ito pag there are also studies na din kasi when it comes to the poultry. Ginagawa lang ito sa research. Hindi natural na nangyayari ito sa mga poultry farms natin. Pero sa natural condition, very rare din yung diabetes mellitus sa mga manok. Okay? Kasi ang glucose metabolism nila, it's very unique. Mataas talaga yung baseline ng blood glucose ng mga poultry. At iba yung regulation mechanism nila dito. Okay? Now, for the type 1 diabetes, ang very common dito is sa mga dogs natin and it's very rare sa mga farm animals natin. This is also the same when it comes to the type 2 diabetes. Pero ang pinaka-common naman na animal is yung mga cats. Okay, dagiji pusa tayo. Ito yung pinakakaraniwan na type ng diabetes nila. Okay? Madalas na ina-align ito when it comes to obesity. Okay? Obesity, tapos sedentary na lifestyle, tsaka yung high carbohydrate na diets nila. And that is now the main reason or causes na nakakapagpababa ng insulin sensitivity. Okay? Sa una, nagko-compensate yung pancreas in a way na sa paggawa ng mas maraming insulin, pero at the end of time, kay medyo mabandugmot digit beta cells kaya bumababa rin yung insulin secretion. Okay? And then next one for the gonads, I have already discussed din naman na, so I will not discuss this one anymore. We will just have a comprehensive discussion sa reproductive system na lang, etong ovaries at saka yung testes. Okay, so let's go on with the last topic, which is on the pineal gland or the epiphysis cerebri o mas kilala bilang pineal gland. Etong gland na to, maliit na parte lang ito ng brain, okay? Na we can locate this one at the back, okay? Back portion ng diencephalon. Okay? Though kahit maliit lang siya, very important pa din yung role niya kasi isa siya sa mga endocrine glands na nagproproduce ng hormone what we call as the melatonin. Okay? Now, in other animals, okay, or in other vertebrate animals or living organisms, like for example, yung mga fishes, okay, yung mga amphibians at saka reptiles, okay, yung mga frogs, okay, interesting kasi meron tayong tinatawag na photoreceptors. Okay? Merong photoreceptors yung kanilang pineal gland. So, ibig sabihin, nakakakita pa siya ng liwanag. Okay? Nakakakita pa rin sila ng liwanag. Because it's located close to their skull, minsan tinatawag pa nga siyang third eye. Okay? Ang function nito sa mga ganitong klase na organisms, tumutulong ito sa pagseset ng biological cycles gaya ng sleeping pattern tsaka yung reproductive timing kay base sa haba ng liwanag ng isang araw o tinatawag natin na photoperiod. Okay? Pero sa mga mammals natin, like even sa tao, okay, sa mga baboy, sa mga ruminant animals natin at saka iba pang domestic animals, wala nang photoreceptors yung pineal gland. Okay? At dahil nasa loob siya ng brain, hindi na siya nakaka-detect ng light directly. Now, ang nakakatuwa dito, kahit hindi siya nakakakita, nakakatanggap pa rin siya ng signal saan? Pakakaalaan tayo signal. Nakakatanggap yung pineal gland ng signal mula sa hypothalamus. Okay? That is kung araw na siya, okay, no daytime pa lang ba or nighttime. Kaya alam pa rin ng katawan natin kung kailan dapat magpahinga or kailan dapat na gumising. Okay? Ang mga pangunahin na cells dito, we call this one as the pinealocytes. Okay? Kahit galing sila sa nerve cells, hindi sila nagtra-transmit ha. Take note of this one. Hindi sila nagtra-transmit ng electrical signals, but rather gumagawa sila ng hormones. Ang mga pinealocytes,
sila yung nagproproduce ng serotonin. Ano dito serotonin? Isuna iti maikon-convert into melatonin. Ngayon, yung melatonin, this is the most important product of the pineal gland. Ito kasi yung hormone na responsible sa sleep-wake cycle natin. Okay? Mataas ang level ng melatonin kapag gabi at kapag medyo madilim yung area. Tapos, isang hard nga no, if or a night or daytime pay lang, no lakit di dark, DJ area, ti talaga nga dark, there is a possibility nga medyo makaturturog ka. Okay? It's because of that one. Nangato ti melatonin level secretion tayo if during nighttime and during darker places. Tapos, nababamot iti melatonin secretion tayo during daytime. Kaya kung mapapansin ninyo, medyo makaturturog tayo no rabii. Kaya makaturturog hangal lang nga medyo. Makaturturog tayo no rabii kasi ngumat nga to DJ, secretion tayo iti melatonin. Parang natural signal itibagi tayo nga there is a or it is now time to rest. Parang kasi ay itibagbaga na. Okay? Now, aside from that one, meron ding role si melatonin when it comes to reproduction. So, in other or selected na species, um, mapanpansin tayo detoy nga habang ngumat nga to, DJ melatonin, bumababa DJ reproductive activity. At kapag bumaba naman yung melatonin, halimbawa, kapag mas mahaba yung liwanag, kay mas mahaba, mas longer yung daytime, doon naman nagiging active ang reproduction. Kaya may connection ito sa tinatawag natin as seasonal breeding sa mga sheep. Okay? Sa tao naman, marami ng researches when it comes to the melatonin, ginagamit ito minsan bilang pampatulog or pang anti-aging. Okay? Pero as of now, I think wala pang matibay na evidences na talagang epektibo ito sa mga ganitong claims na anti-aging kano. Okay? Ang sigurado lang, very important itong pineal gland sa pag-maintain ng biological rhythm. Okay? Ito yung internal na body clock na nagsasabi kung kailan tayo pwedeng magpahinga, pwedeng maging active, or pwedeng mangantayon, kakasiyay. Okay? Now, eto. Yung melatonin naman, as what I've said kanina, ginagawa ito sa pineal gland and that is the process in the production. Nakadepende ito sa light, yung liwanag, tsaka yung dilim. Kaya nga tinatawag din itong hormone of darkness, yung mismong melatonin. So, ang first step natin dito, okay, sa production ng melatonin, it will start here sa neurotransmitter kaya na tinatawag natin na serotonin na galing naman sa amino acid na tryptophan. Okay? So kapag kumain tayo ng mga pagkain na rich in tryptophan, o like for example, yung itlog, yung mga bananas, okay, yung gatas, ganun. Kaya nagagamit ito ng pineal gland para makagawa ng serotonin. Ngayon, sa presence ng darkness, halimbawa, gabi na at wala nang masyadong ilaw, may signal na ipinapadala ng suprachiasmatic nucleus, okay, ng hypothalamus, papunta sa pineal gland. Okay? So, ang SCN ngayon dito, parang master clock ng katawan natin. Siya yung nagde-detect ngayon kung no aldaw pa lang ba o narabiin based kay signals nga aggapo ka dijay mata. Mismo retina detoy. So kapag darker time na, okay, kapag darker time na, ina-activate ngayon ng SCN yung mga sympathetic nerves papunta dito sa pineal gland. So dahil dito, nagre-release ngayon ng norepinephrine sa pinealocytes. So magsisimula na ngayon dito yung biochemical process para i-convert ang serotonin into melatonin.
Okay? Yung conversion na yan, okay, haan nga ma-convert, take note of this one, haan nga ma-convert dito yung serotonin into melatonin without the help of these two enzymes. Okay? Meron tayong ito, yung AANAT or the arylylamine N-acetyltransferase. Okay? Ito yung nagko-convert ng serotonin into N-acetylserotonin. Tapos yung HIOMT or the hydroxyindole o methyltransferase. Okay, this is also an enzyme. Ito naman ngayon yung nagko-convert since na-convert na yung serotonin to N-acetylserotonin. Dati na-convert na ito yung N-acetylserotonin. Ito yun with the help of the HIOMT na enzyme, may convert dito yun into melatonin. Okay? So, ibig sabihin, ti umunad toy is the serotonin, okay? The serotonin plus the working group na two enzymes tapnon agbalin nga melatonin. Okay? Pero kapag umaga na at meron ng liwanag, like for example, 5:30 a.m., 6 a.m., 7 a.m., okay, bumabatatan DJ signal agapo ko ni hypothalamus para baunan na matan nga dapat ag-stop dito production iti melatonin. Kaya mababa yung melatonin natin sa daytime at mataas sa nighttime. Okay? So that is now the process on how melatonin is being produced. Now, if you would observe from this graph, or like for example, dito ni, melatonin production increases in the evening. So dito daytime pa lang dito pero no evening kitaan niyo dito there is a peak. Okay, there is a peak already. So melatonin levels peak in the middle of the night. So talaga nga makaturturog tayo no during kadijay alas alas 11, alas 12, ti parbangonan or alauna, alas 2. Okay? And then no, once nga ma-observe yun, no naka-reach tayo lakit din ti bigaton, levels drop quickly until the morning. Bumaba dito yun until the levels will fall to the normal daytime low by early morning na siya. Okay? So this is an evidence nga talagang ang umato iti melatonin secretion tayo during the night time. Now, I have made a question from here. Baka dito question yung amin. Why are there some scenarios where we feel sleepy during the day? Okay? Now, kapag ang isang tao or isang animal kay medyo alisto ka nga makaturog or makaturturog kalata during daytime, ibig sabihin, there is already a disruption. Okay? There is already a disruption or imbalance sa circadian rhythm. Ano yung circadian rhythm or circadian rhythm? Dati di natural nga body clock nga agreg-regulate ko no kailan no kaano tay dapat nga agreeing kan maturog. Normally, as what I've said, no bigaton dapat bumaba di jay production iti melatonin, iti pineal gland. Kasi na-activate ngayon yung hypothalamus, kay specifically yung suprachiasmatic nucleus with the presence of the light. So, ang SCN ngayon, as what I've said, since iso na ti master clock, okay, itibagi tayo, mangmangted tata detoy ni suprachiasmatic nucleus isunat mangmangted iti signal kani pineal gland nga dapat agi-stop isunan nga agubra iti melatonin. Okay? Parang iso natin master clock deto ija ayan DJ hypothalamus kasi nakadetect isunan iti light. Okay? Tatan, o detoy. Kasano ka makadetect ti light? Siyempre, no, apag-ring, nakamulagat ka. Siyempre, nakakita ka ni iti light. Pero siyempre, no, maturog ka, ori, kasano iti, um, tawag din, ori kasano ti, kakwa DJ inito, nung talagang maturog ka pa lang, siyempre, hanga ma-activate. Sa lang ma-activate ti Jai, once ka inopen mo di Jai, matam. Ngayon, kapag kahit umaga na, medyo makaturturog ka pa lang. Possible di dyan, may disruption sa light exposure. Mabalin nga di dyan, ayan mo, is kanayon nga dark place.
Kay DJ room mo kumakat kanayon nga dark place. So possible DJ nga ma-extend DJ sleeping period mo. Or may disruption sa light exposure in the sense nga night shift ka. Siyempre, talaga nga makaturog ka kasi nabannog ka. Okay? Or kurang ka iti sikat ti init. Kaya hindi natitigil ng maayos yung melatonin secretion. Another one, abnormal melatonin rhythm mo. Okay? There are times ngamin nga patuloy pa rin na gumagawa ng melatonin ang pineal gland kahit maliwanag na. Dahil hindi maayos yung feedback signal mula sa hypothalamus. Okay? So another one. Another factor is sleep disorder or talaga nga nabanbanog ka. You have a fatigue or over fatigue. So gaya ng di makong ko na nga hypersomnia or stress-related na imbalance ti hormone, siyempre makaapekto rin iti circadian na control. Or possible din yung nutritional or endocrine factors kasi ang melatonin synthesis konektado isuna iti serotonin or tryptophan metabolism. So kung at the deficiency, syempre, ag iba man latta DJ cycle iti panagturog mo. Now, detoy, another na question. Happy nga makaturturog kami, sir, during 1 p.m. to 3 p.m. Di ba ako nakanya, in terms of the nervous system, ang mismong na-stimulate ay yung thalamus tsaka pons. Okay? Pero when it comes, haangmat nga ma-stimulate di jay, kay haan nga makakuha di thalamus kan pons without the effect or influence of the melatonin. Okay? Di Jane, ibagbaga tayo nga 1 p.m. nga makaturturog tayo 1 p.m. to 3 p.m., normal lang yan. Okay? Normal lang yan. At there is a physiological explanation when it comes to that one. Haan nga gapo nga medyo sadot kayo or sadot tayo kasi ore siya magiging makaturturog ak no kasa nga oras or awan talaga ititurog mo nukit di adda connection DJ natural circadian rhythm or DJ makunkuna nga post-lunch dip. Okay? Tibagi tayo. Now, kasi nga min, DJ circadian rhythm tayo, okay? Circadian rhythm tayo, kontrolado na ni suprachiasmatic nucleus, iti hypothalamus. Iso na, as what I've said datay, iso na iti taga ibaga, the alertness cycle within the 24 hours. Okay? So karaniwan, there are two times nga bumaba di alertness during daytime. First one is during dawn. So mga 2 to 4 a.m. Kun numalom, that is 1 to 3 p.m. Dati pa nagbaba iti alertness during the lunch time or during the afternoon, makon ko na nga afternoon slump or post-lunch dip. Okay? Haan lang nga gapo nga nangantayo ti lunch no kit dit natural nga bumababa DJ core body temperature tayo. Okay? So bahagya ding tumataas ulit yung melatonin level uray daytime. Okay? Kasi sa mga ganitong mga ganitong time nagiging relax yung katawan. So, once na ganun, bumabagal yung brain activity at kaya tayo inaantok. Okay? Another reason, di in baka kanya idi, na api nga makaturturog kayo after kingamangan, is because of the higher content of carbohydrates. Okay? No na nga to unay, iti carbohydrates nga kinanyo during the lunch time. Like for example, syempre no lunchtime mangan kay ti budget meal adda carbohydrates na dijay saka ito ag sinamit. So ngumato tatan DJ insulin. And DJ ba kanya idi ni insulin isuna iti mangpupush kani tryptophan nga mapan iji brain and doon nga agbalin isuna nga serotonin. Okay? Kasi DJ ba kanya idi
na DJ insulin i-push na ni tryptophan mapan di brain mapan agbalin nga melatonin. Pero as what I have discussed a while back, melatonin haan nga immediate nga agbalin nga melatonin no dikit di agbalin pa lang nga serotonin. Okay? So DJ tryptophan once nga simrek agbalin nga serotonin, tapos dito serotonin with the aid of the two enzymes that I have discussed a while back, isot agbalinton nga melatonin. So makaturturog kayo during the lunch or after the lunch time. Okay? So that is now the explanation behind behind these questions. Okay? So that ends my discussion when it comes to the endocrine system. So I hope you have fully understood the different topics under the endocrine system and you are now ready for your exam. So thank you very much for listening.